Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na tatlong klase ng balita. Kapatid kaibigan, ang mga balitang ito na ating maririnig ay natala, detalyado, totoo at hindi fake news. Di gaya ng mga balitang ating naririnig sa ating kapanahunan ngayon, karamihan ay fake news, lalo na sa mga social media. Hindi ko naman nilalahat, karamihan sa mga balita nila ay fake at hindi totoo. Kapatid kaibigan, ang balitang ito na iyong maririnig ay totoo at walang bahid ng pagiging fake, kasi ang mga authors at mga writers dito ay ang mga taong kinasihan ng banal na espiritu kung bakit nasulat ang mga mensahe ng balitang ito ay para iparating o ipabatid sa taong nagbabasa nito na kagaya mo at kagaya ko. Sa pagpatuloy ng pagtalakay sa paksang ito na kung ano ang tatlong klase ng balita at kung ano ang magiging kaugnayan nito sa ating mga buhay, narito ang tatlong klase ng balita. Una, ang masamang balita. Pangalawa, ang magandang balita. Pangatlo at ang panghuli ay ang pinakamagandang balita. Iyan po ang tatlong klase ng balita na ating tatalakayin sa gabing ito. Kapatid kaibigan, aking uunahin talakayin ang masamang balita at pagkatapos ay susunod ko ang magandang balita at ang pinakamagandang balita. Ang unang balita, ang masamang balita. Ano ba ang masamang balita? Ang masamang balita ay ang tao ay nabuhay para mamatay. Ang dahilan ay dahil sa kasalanan na naging bahagi ang tao sa kasalanang nagawa ng unang tao na si Eva at si Adan, na kung saan iyan ay pinatutuhanan sa aklat ng Roma chapter 5 verse 12 na napakalinaw ng pagkakasabi. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. At iyan po ay pinatutuhanan sa aklat ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Roma chapter 3 verse 10 ay sinabi rin ang ganito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan po ang sinasabi sa Roma 3 verse 10. Kapatid kaibigan,
Ang ugat at sanhi ng kasalanan ay kamatayang pisikal at espiritual, ay ang pagsuway ng tao sa Diyos, at iyan ay pinatutuhanan sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 16 up to 17, na ang sinasabi ay ganito: na iniuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan po ang sabi sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 16 at 17. Kapatid, kaibigan, at dahil nga sila'y sumuway, dito na nahulog ang tao sa kasalanan. At dahil nga nagkasala, ang tao'y mamamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Iyan ang sabi sa aklat ng Roma chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, kaibigan, iyan ang masamang balita. Ang lahat ng tao ay mararanasan ang kamatayang pisikal at ang iba ay makakaranas din ng kamatayang spiritual kung hindi nila kikilalanin at tatanggapin si Kristo sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pero mga kapatid, kaibigan, huwag tayong malungkot dahil hindi ito nagtatapos sa masamang balita. Meron itong kasunod, ang magandang balita. Yan po yung pangalawa na ating tatalakayin, ang magandang balita. Ano ba ang magandang balita? Ang magandang balita, kailangang mamatay ang tao para mabuhay. Kapatid, kaibigan, bagamat tayo ay mamamatay dahil sa kasalanan, dahil kay Adan, kay Kristo ang lahat ay bubuhayin naman. Yan ang sabi sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verse 22. At ganito ang sinasabi, for as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. So bagamat na po ang tao ay namatay dahil kay Adan, sa pagkakasala ni Adan ay mabubuhay naman tayo kay Kristo sa pamamagitan ni Kristo. At sa Roma 6:11 ay sinabi naman ang ganito, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Anong ibig sabihin ng talatang ito? Ang ibig lang sabihin nito ay huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Hindi ibig sabihin ay hindi na nagkakasala. Iba kasi yung nagkakasala kaysa namumuhay sa kasalanan. Magkaiba po iyon.
Sa John chapter 12:24, ang talatang nakasulat dito ay maiuugnay sa talatang nakasulat sa Roma chapter 6 verse 11 na kailangan munang mamatay para magbunga. At ito ay mababasa sa John chapter 12 verse 24 ay ang parable like a seed. Ganito ang pagkakasulat: katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay ay magbubunga ng marami. So, ang magandang balita, bagamat ang tao ay mamamatay dahil sa pagsuway ng isang tao na si Adan at si Eva, dahil ang bunga nga po ng pagsuway at ang pagkahulog sa kasalanan, ang kapalit po'y kamatayan. Ang magandang balita po, tayo naman ay mabubuhay kay Kristo na mga nanalig sa Kanya. Kailangan pong mamatay sapagkat para po yan sa halaman Ang halaman po, pag ibinaon mo, di po ba namamatay? Pagkatapos mga ilang araw, makita mo siya ay nabubuhay. Kaya tayo po bilang mga tao at bilang mga Kristiyano, kailangan tayo mamatay sa ating sarili, mamatay sa kasalanan upang mabuhay naman para sa Diyos, upang mabuhay na kalakip ni Kristo. Yan po ang magandang balita. At ang pangatlo po na aking tatalakay na yung pinakamagandang balita. Yan po yung pangatlo. Ano ba ang pinakamagandang balita? Ang magandang balita, ang tao ay mabubuhay magpakailanman kay Kristo. Yan po ang magandang balita. Matapos namatay, mabubuhay. Matapos mabuhay, mabubuhay magpakailanman kay Kristo. Yan po ay ang magandang balita. Kapatid, kaibigan, iyan ay pinatotohanan ng salita ng Diyos. At iyan po ay natala sa aklat ng John chapter 3 verse 16 na ganito po ang nasusulat, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag nang mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang tinatawing magandang balita, na ang tao kung sasampalataya kay Kristo ay mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ang nagsabi po niyan ay ang salita ng Diyos, at isinulat po iyan ni Juan, na matapos ang tao'y sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba napakagandang balita? Kapatid, kaibigan, pangalawang patunay na ang tao ay mayroong buhay na walang hanggan ay pinatotohanan din sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 13 na ganito ang nasulat: ang mga bagay na ito'y isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y may
mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, yun po yung pangalawang pagpapatotoo na mayroong buhay na walang hanggan. Ang sinumang kasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kapatid kaibigan, ang isa rin sa pinakamagandang balita, ang tao'y posibilidad na mapabilang sa pamilya ng Diyos kung sila ay magsisisampalataya sa kanyang pangalan. At ang batayan po niyan ay natala sa aklat ng John chapter 1 verse 12 na ganito ang sinasabi: datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yan po yung requirement. Kung mapapansin nyo po doon sa tatlong batayan na binasa ko ay puro po ang requirement ay ang pagsampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo para po magkaroon ng kabuluhan. Ang pinakamagandang balita na ito ay kailangan ang requirement ang pananampalataya kay Kristo. Kapatid kaibigan, bagamat may masamang balita, hindi naman huminto dito ang balitang tayo ay mananatili sa ganitong kalagayan. Sa halip, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ng buhay mo. Kapatid kaibigan, gusto mo bang wag manatili sa masamang balita at makaalpas dito para hindi mo danasin ang consequence nito? Kung ganon, tanggapin si Kristo sa buhay mo sapagkat walang ibang makapagpapabago sa destinasyon ng tao mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan maliban kay Kristo. Yan po ang pinakamagandang balitang narinig mo sa gabing ito. Kung gusto mong maranasan ang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo at mapabilang sa pamilya ng Diyos, ang gagawin mo kapatid kaibigan ay mananampalataya ka sa ating Panginoong Hesus at tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay para magkaroon ng kabuluhan. Ang pinakamagandang balitang narinig mo sa gabing ito, yun lamang kapatid ang susi, wala ng ibang susit paraan para magkamit ng buhay na walang hanggan kung hindi ang manampalataya at manalig kay Kristo na siyang ibinigay ng Diyos pang palubag loob sa kasalanan ng tao
para ang tao ay mahango at hindi manatili sa kamatayan, kung hindi mula sa kamatayan ay malipat sa buhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mong huwag manatili sa masamang balita at manatili sa lugar ng destinasyon ng kamatayan, kapatid kaibigan, inaanyayahan kita sa gabing ito na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo para mula sa kamatayan ay malipat ka sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maaari kang sumabay sa maikling panalangin ng pagtanggap sa gabing ito kung nais mo. Tayo ay mananalangin. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo kasama ng nanunood na ito, kung sino man siyang nanunood sa video na ito. Panginoon, narinig niya ang tatlong klase ng balita, ang masamang balita, ang magandang balita at ang pinakamagandang balita. Panginoon, tulungan mo siya na nakikinig at nanunood na kung gusto niyang wag manatili sa kalalagayan ng masamang balita, tulungan mo siya, Panginoon, na magpasya sa kanyang sarili, tanggapin kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay niya, upang mula sa masamang balita ay malipat siya at maranasan ang pinakamagandang balita, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa piling mo sa sandaling tanggapin kanila, sampalatayanan kanila, tanggapin kanila sa kanilang puso at buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay nila. Tulungan mo sila, Amang, magawa ito sa kanilang buhay, Panginoon, para po sa kapurihan at karangalan ng iyong pangalan. Hinihingi po namin, Ama, ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Salamat, kapatid kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay sa paksang ang tatlong klase ng balita. Tulungan ka nawa ng Panginoon sa iyong buhay kung tinanggap mo at inusal mo ang salitang ipinalangin natin. Ikaw, kapatid, ay mayroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Salamat, hanggang sa muli sa susunod na linggo. Sa kalooban ng Panginoon, muli akong mag-upload ng panibagong topic na ating tatalakayin sa panibagong linggo. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog. Amen.